Alam mo yung mga leksyon sa buhay na natutunan mo lang nung huli na. Natutunan mo lang nung nasaktan ka na, nung napagod ka na, o nung wala ka ng ibang pagpipilian kundi matuto. Ayon sa psychology, marami sa mga aral na yan hindi talaga tinuturo sa paaralan o sa libro. Natutunan mo sila sa sakit, sa pagkakamali, at sa katahimikan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 leksyon sa buhay na madalas nating matutunan ng huli na. At kung paano mo sila magagamit para hindi mo na kailangang matutunan ulit sa masakit na paraan. Number 1, hindi lahat ng mabait ay totoo. Alam mo yung mga taong sa una, sobrang bait. Pero minsan, sila pa yung pinakadelikado. Hindi dahil masama sila, pero dahil marunong silang magtago. Sa psychology, may tinatawag na impression management. Ito yung behavior ng tao na ginagawa ang kabaitan para magmukhang mabait. Hindi dahil galing talaga sa puso. Ginagamit nila ang kindness bilang maskara para makuha ang tiwala ng ibang tao. O minsan, para manipulahin ang sitwasyon. Minsan napapaisip ka, bakit ganon? Ang bait-bait niya sa harap ko, pero iba pala siya pag wala ako. That's because some people are not kind. They're strategic. Kaya nilang gamitin ang charm para makuha ang gusto nila. Parang chess game. At ikaw, nagiging pawn sa laro nila nang hindi mo namamalayan. Pero wag mo ring isiping lahat ng mabait ay fake. May mga tunay talagang tao na mabait kahit walang kapalit. Ang challenge lang, paano mo malalaman ang totoo sa hindi? Ang sagot? Consistency. Totoong mabait ang isang tao kapag mabait pa rin siya kahit walang nakakakita, kahit walang audience, kahit hindi siya nakikinabang, kapag ang kabaitan niya ay hindi performance, kundi character. At mapapansin mo rin yan sa maliliit na bagay. Tingnan mo kung paano siya makitungo sa waiter, sa guard, sa janitor, o sa taong walang maibabalik sa kanya. May mga taong magbibigay ng tulong habang may camera, pero may iba na tutulong kahit walang nakakaalam. Yung una, gusto ng papuri. Yung pangalawa, gusto lang talagang gumawa ng tama. Ang masakit dito, minsan kailangan mo munang masaktan bago mo makita ang totoo. Naranasan mo na sigurong ipagtanggol ang isang tao kasi ang bait niya sa'yo. Tapos sa huli, siya pala yung dahilan ng problema mo. That's when you realize not everyone who smiles at you wishes you well. Pero okay lang yun. Kasi habang tumatanda ka, natututo kang tumingin hindi lang sa kung ano ang sinasabi ng tao, kundi kung ano ang ginagawa nila kapag hindi mo sila tinitingnan. At dito papasok ang pinakamahalagang leksyon. Maging mabait ka, pero wag kang bulag. Hindi mo kailangan magduda sa lahat, pero kailangan mong matutong obserbahan. Trust people, but verify. Be kind, but keep your boundaries. Hindi mo kailangan maging bitter kahit nadala ka na. Kailangan mo lang maging mas matalino. Kasi minsan, yung mabait ay maskara. Pero ang totoong kabaitan, hindi kailanman nangangailangan ng palabas. Number 2, hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Napakasimple pakinggan. Pero isa ito sa pinakamahirap na leksyon sa buhay. Kasi sanay tayong humanap ng validation. Sanay tayong magpaliwanag. Kahit sa ating katahimikan, pinapaliwanag natin kung bakit tayo umalis, kung bakit natin pinili yung desisyon na alam nating tama para sa sarili natin. Pero alam mo, habang tumatanda ka, mapapansin mong may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit pinili mong magpahinga. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit hindi mo gustong makipag-usap. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ayaw mo nang bumalik sa dati. Kasi minsan, kahit anong paliwanag mo, hindi pa rin nila maiintindihan. Hindi dahil mahina silang umintindi, kundi dahil iba ang perspective nila. Sa psychology, tinatawag yan na cognitive bias. Bawat isa sa atin may sariling lente kung paano natin nakikita ang mundo. Ibig sabihin, kahit anong linaw ng intensyon mo, iba't iba pa rin ang magiging interpretasyon ng tao. At kung pipilitin mong i-correct lahat ng yon, mauubos ka. Kaya minsan, mas matalino yung tumatahimik kaysa yung pilit nagpapaliwanag. Silence doesn't mean guilt. Sometimes, it means peace. Kasi yung tao na marunong manahimik, alam niyang hindi niya kailangan patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. Wala kang utang na paliwanag sa lahat ng tao.
May mga desisyon kang ginawa dahil may dahilan ka. At kahit hindi nila maintindihan ngayon, okay lang. Ang mahalaga, malinaw sa'yo kung bakit mo yun ginawa. At ito ang totoo. People who really care about you won't demand explanations. They'll just trust you. Sila yung mga taong marunong magbigay ng space. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil alam nilang hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo para mapatunayan na totoo ka. Ang freedom, hindi lang yung ability mong gawin ang gusto mo. Freedom din yung hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit mo yun ginawa. Kaya kung nasa point ka ng buhay mo ngayon na pagod ka na magpaliwanag, take this as your sign. You don't owe anyone an explanation. Live your life. Choose your peace. And let your silence speak for itself. Number 3, kapag ayaw mo, ang salitang hindi ay sapat na. Simple lang pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahirap sabihin. Mahirap tumanggi. Mahirap umayaw. Mahirap humindi. Di ba? Lalo na kung lumaki kang laging iniisip ang nararamdaman ng iba. Lalo na kung tinuruan kang maging mabait, understanding, at mapagbigay. Minsan, sa sobrang gusto mong hindi makasakit, ikaw na ang nasasaktan. Sa sobrang takot mong i-disappoint ang iba, ikaw na ang laging napapagod. Pero ito ang hindi agad itinuturo sa atin. May karapatan kang tumanggi, kahit wala kang dahilan. You don't owe anyone an explanation for protecting your peace. Hindi mo kailangan magpaliwanag kung bakit ayaw mo, kung bakit pagod ka, o kung bakit hindi mo trip. Ang simpleng hindi ay hindi kawalan ng respeto. Isa itong anyo ng self-respect. Ayon sa psychology, tinatawag itong assertiveness. Ito ang kakayahang ipahayag ang totoo mong nararamdaman nang hindi kinakailangang maging agresibo o defensive. Maraming tao ang hirap dito kasi nasanay tayong i-connect ang no sa pagiging rude o selfish. Pero ang totoo, ang pagiging assertive ay hindi pagiging masama. Ito ay tanda ng emotional maturity. Think about it. Ilang beses mo nang sinabing oo, kahit ayaw mo talaga. Ilang beses ka nang pumunta sa lakad, tumulong sa project, o nakinig sa drama ng iba, kahit drained ka na. Ginawa mo to dahil gusto mong maging good person. Pero pag uwi mo, pakiramdam mo, ubos ka. Ang irony, habang pinipilit mong pasayahin ng lahat, ikaw ang nauubos nang hindi mo namamalayan. Psychologically, kapag palagi kang nagsasakripisyo ng sarili mong boundaries para sa iba, ang tawag doon ay people-pleasing behavior. It often comes from fear. Takot kang ma-reject, takot kang maiwan, takot kang mawala ng approval. Pero sa pagdaan ng panahon, napapansin mong kahit anong gawin mo, may mga tao pa rin hindi satisfied. That's when you realize, no matter how much you give, it's never enough for some. Kaya kailangan mong matutunang sabihin, hindi, nang walang guilt. Dahil bawat no mo sa ibang tao ay isang yes naman para sa sarili mo. Yes, I choose rest. Yes, I choose peace. Yes, I choose me. Hindi selfish ang magtakda ng hangganan. Ang tawag doon ay self-respect. At kapag natutunan mong tumanggi, hindi lang boundaries ang natututunan mo. Natututo ka rin piliin ang mga taong hindi kailangang laging umoo para manatili sa buhay mo. Ang mga tunay na tao, naiintindihan nila yan. Dahil para sa kanila, ang hindi mo ay hindi rejection, kundi honesty. So the next time someone asks for something na hindi mo kayang ibigay, huminga ka ng malalim at sabihin mo ng buo, no. Walang dahilan, walang paliwanag, walang guilt. Because sometimes, the most loving thing you can do is to respect your own limits. Number 4, hindi mo kontrolado ang emosyon ng iba. Alam mo, isa to sa mga pinakamahirap tanggapin sa buhay, na hindi mo kontrolado ang emosyon ng ibang tao. Kahit gaano ka pa kaingat, kahit gaano ka pa kabait o ka-considerate, minsan may masasaktan at masasaktan pa rin. And you know what? That's okay. Kasi ang totoo, bawat tao may sarili silang mundo sa loob ng isip nila. May mga karanasang hindi mo alam. May mga sugat na hindi mo nakikita. Kaya minsan, kahit simple lang ang sinabi mo, iba ang dating sa kanila. Hindi dahil mali ka agad, kundi dahil iba ang pinanggagalingan nila. Minsan, ginagawa mo na ang lahat para maging enough. Lagi kang available, lagi kang considerate, lagi kang nagpapasensya. Pero mapapansin mo,
may mga pagkakataon na kahit ganon, may taong hindi pa rin masaya sa'yo. At doon mo marirealize, you can't please everyone. Kahit gaano mo gustuhin na lahat ay okay, hindi mo hawak kung paano sila magre-react o mag-iisip tungkol sa'yo. Ang psychology may tinatawag na locus of control. Kapag internal ang locus mo, ibig sabihin, naniniwala kang may kapangyarihan ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero kapag external, iniisip mong kontrolado ng iba o ng sitwasyon ang emosyon mo. Dito pumapasok ang balance. Hindi mo kontrolado ang emosyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react sa emosyon nila. Kung galit sila, hindi mo kailangang gumanti ng galit. Kung malungkot sila, hindi mo obligasyong pasayahin sila, lalo na kung sarili mo ay pagod na. You can care without carrying their pain. You can listen without losing yourself. Kasi minsan, nauubos tayo, kakapilit na ayusin ang damdamin ng ibang tao. Gusto nating ipaliwanag, gusto nating linawin, gusto nating siguraduhin na hindi sila magalit. Pero ang totoo, some emotions are not yours to fix. May mga tao talagang pipiliing mainis kahit hindi mo intensyon. May mga pipiliing lumayo kahit gusto mong manatili. At may mga pipiliing hindi maniwala kahit tapat ka. Hindi mo trabaho na baguhin yon. Trabaho mo lang na manatiling totoo sa sarili mo. Ang kapayapaan ay hindi galing sa pagkontrol sa lahat ng tao sa paligid mo. Ang kapayapaan ay galing sa pagtanggap na may mga bagay at may mga tao na hindi mo kayang baguhin. Pero kahit hindi mo sila makontrol, kaya mong piliing manatiling kalmado, marangal, at may respeto. Let them feel what they need to feel. Let them process what they need to process. And you, focus on staying grounded. Kasi habang hinahayaan mong maramdaman nila ang sa kanila, natututo ka rin pakinggan ang sarili mong emosyon. At doon mo marirealize, ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong kontrolin ng iba, kundi yung kaya mong kontrolin ng sarili mo kahit hindi mo kontrolado ang mundo. Number 5, hindi lahat ng trauma ay halatang trauma. At minsan, yung mga sugat na hindi mo nakikita, yun pa ang pinakamalalim. Akala natin, trauma lang yung nanggagaling sa malalaking trahedya, aksidente, karahasan, o pagkawala ng mahal sa buhay. Pero ayon sa psychology, may tinatawag na complex trauma. Yung dahan-dahan kang nasisira sa loob dahil sa mga maliit pero paulit-ulit na karanasan na tinuring mong normal. Like for example, growing up in a home where love always had conditions. Matutuwa lang ako kung mataas ang grades mo. Mabait ka lang kung sumusunod ka sa gusto ko. Hindi ka sinaktan physically, pero ang emotional validation mo, unti-unting nawasak. At dahil doon, natutunan mong itago ang nararamdaman mo. Kasi natatakot kang ma-judge o mapagalitan. That's the silent kind of trauma. O baka lumaki ka sa paligid na hindi ka pinapakinggan. Every time you speak up, may nagsasabing, ang drama mo? Wala yan, maliit na bagay lang. Kaya ngayon, kapag nasasaktan ka, tahimik ka na lang. Hindi dahil okay ka, kundi dahil sanay ka ng walang nakikinig. Psychologists say, when you constantly invalidate your own emotions, you teach your brain that your pain doesn't matter. At yan ang dahilan kung bakit minsan, kahit wala namang masamang nangyayari, parang may bigat kang hindi maipaliwanag. Yung anxiety na hindi mo alam kung saan nanggaling, yung lungkot na bigla na lang sumusulpot, yung tendency mong i-please lahat para lang may magstay. That's how hidden trauma shows up. In patterns, not in memories. Minsan hindi mo na maalala kung kailan nagsimula, pero ramdam mo yung epekto araw-araw. And here's the truth, hindi mo kailangang masira para masabing may trauma ka. Minsan, sobrang galing mo magtago, akala ng lahat okay ka. Pero deep down, pag mag-isa ka na lang, ramdam mong may bahagi ng sarili mong hindi mo pa rin kilala. Kaya kung minsan, nararamdaman mong hindi mo maintindihan ang sarili mo. Kung bakit ang bilis mong matrigger, kung bakit hirap kang magtiwala, o bakit takot ka sa rejection, bago mo sabihin, ang arte ko lang siguro. Isipin mo muna, baka hindi ka arte, baka sugatan ka lang ng matagal. At alam mo ang maganda? Pwede kang magsimulang maghilom, kahit hindi mo alam kung saan nagsimula ang sugat. Kasi healing doesn't require a full memory. It only requires honesty. Honesty na umamin. Oo, may mga bagay na nakakaapekto sa akin kahit hindi ko noon napansin. Hindi mo kailangang balikan lahat ng sakit para gumaling ka. Pero kailangan mong tanggapin na may sakit talaga. At mula roon, unti-unti mong mapaparealize sa sarili mo
na hindi mo kasalanan kung bakit ka naging ganito. Pero ikaw ang may kakayahan para baguhin kung paano mo haharapin to ngayon. Kasi minsan, ang tunay na katapangan ay hindi yung kalimutan ng trauma, kundi yung marunong ka ng harapin ito ng may pag-unawa at hindi na may takot. Number 6, ang growth ay hindi laging masaya. Alam mo, isa sa mga pinakamahirap tanggapin sa buhay ay yung katotohanan ang growth ay hindi laging masaya. Madalas kasi nating iniisip na kapag nag-grow tayo, dapat inspired tayo palagi, dapat motivated at puno ng good vibes. Pero sa totoo lang, growth often feels like chaos. Parang ang daming nawawala, ang daming sumasakit, at minsan parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Kasi kapag nagbabago ka, hindi lang mga habits mo ang tinatamaan, pati mga relasyon mo, mga paniniwala mo, at minsan pati yung mga bagay na dati mong kinakapitan. Psychologically, tinatawag yan ng mga eksperto bilang cognitive dissonance. Yung pakiramdam na may banggaan sa loob mo. Alam mong may mali sa dati mong ginagawa, pero hindi mo pa alam kung ano ang tama. Kaya ka naguguluhan. Kaya ka parang lost. And that's okay. Kasi that confusion, it means you're outgrowing the version of yourself that once felt safe. Minsan, mararamdaman mong parang wala kang direksyon. Magigising ka isang araw and you'll feel disconnected. Pero alam mo kung ano yon? It's not losing yourself. It's shedding your old skin. Like a snake, bago siya lumaki, kailangan niyang magpalit ng balat. At habang nangyayari yon, hindi siya komportable, makate, mahapdi, at masakit. Pero pagkatapos, mas makintab, mas matibay, mas bago. Growth will test you. Mapipilitan kang harapin ang mga bagay na iniiwasan mo. Mapapansin mong hindi ka na nakakatawa sa dating grupo mo o hindi mo na kayang tiisin ang mga bagay na dati mong pinapalampas. Hindi ka nagiging masama. Nag-iiba ka lang ng frequency. You're not becoming arrogant. You're just finally valuing your peace. At dito mo marirealize na healing doesn't always feel healing. Minsan umiiyak ka habang nagle-let go. Minsan tumatahimik ka kahit gusto mong sumigaw. Pero sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, kahit hindi mo alam kung saan papunta, yun mismo ang tunay na growth. Kasi hindi mo kailangang maging inspired para magbago. Minsan, kailangan mo lang maging handang maging uncomfortable dahil lahat ng malaking pagbabago nagsisimula sa hindi komportabling proseso. You will lose people. You will lose routines. You will lose parts of yourself you thought were permanent. Pero kapalit yan, matatagpuan mo ang sarili mong mas totoo, mas payapa, at mas buo. Number 7, hindi lahat ng tahimik ay mahina. Madaling isipin na kapag tahimik ang isang tao, mahina siya. Na wala siyang boses, o wala siyang paninindigan. Pero totoo, minsan, ang mga pinakatahimik, sila yung may pinakamatibay na loob. May mga tao kasing hindi kailangan sumigaw para mapakinggan. Hindi kailangan mag-post ng lahat sa social media para mapatunayan ang nararamdaman nila. Kasi alam nila, ang tunay na lakas, hindi laging maingay. Tahimik sila kasi marunong silang makinig. Marunong silang umintindi bago mag-react. Habang ang iba ay nagmamadaling sumagot, sila ay nagmamasid muna. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil gusto nilang siguraduhin na tama ang salitang bibitawan nila. Psychologically speaking, may tinatawag tayong introversion. Pero hindi ibig sabihin nito ay mahiyain o mahina ka. It's just how your mind and energy work. Ang mga introvert, ayon sa psychology, ay mas reflective, mas malalim mag-isip, mas gusto nilang mag-imbak ng lakas kaysa ubusin ito sa ingay ng mundo. At kung tutuusin, sila pa nga madalas ang pinakamahusay sa krisis. Habang ang lahat ay nagpapanik, sila kalmado lang. Tahimik, pero klaro. Kasi nasanay silang mag-isip bago kumilos. May mga taong kapag nasaktan, agad nagagalit, naglalabas ng emosyon. Pero yung tahimik, sila yung marunong maghilom ng mag-isa. Yung kahit hindi mo marinig ang iyak nila, ramdam mong mabigat ang dinadala. And yet, they still show up. They still smile. They still care. Tahimik man sila, pero sa loob, andun ang gyera. At nananalo sila araw-araw kahit walang nakakakita. Hindi mo kailangan maging maingay para patunayan ang tapang mo. Hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman ng mundo ang halaga mo. Kasi minsan, ang katahimikan mo na mismo ang ebidensya ng lakas mo. Tahimik ka kasi alam mong hindi mo kailangang ipaglaban sa salita ang alam mong totoo.
Tahimik ka kasi mas pinipili mong mapayapa kaysa patunayan. Tahimik ka kasi may tiwala ka na hindi kailangang ipaliwanag ang lahat kasi darating ang araw, ang resulta mo na mismo ang magsasalita para sa'yo. So the next time na may magsabing mahina ka kasi tahimik ka, ngitian mo lang kasi hindi nila alam habang sila ay nag-iingay, ikaw naman ay nagtatagumpay ng tahimik. Number 8, minsan ikaw ang toxic. Oo, mahirap tanggapin yan kasi sanay tayong isipin na kapag may mali sa sitwasyon, laging sila ang may kasalanan. Siya kasi ganito, siya kasi ganyan. Pero bihira nating tanungin ang sarili natin, paano kung ako ang problema? Ang totoo, lahat tayo may pagkakataong naging toxic. Minsan, hindi lang natin alam. Baka sa paraan ng pakikipag-usap mo, laging gusto mong ikaw ang tama. Baka sa mga relasyon mo, gusto mong laging ikaw ang nasusunod. At kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, bigla kang nananahimik o nagdi-distance. Baka sa mga kaibigan mo, ikaw yung laging nag-rant. Pero kapag sila naman ang may problema, bigla kang busy. O baka masyado kang defensive. Konting po na lang, parang gumuho na ang mundo mo. Ayon sa psychology, may tinatawag na blind spots of self-awareness. Ito yung mga parte ng ugali natin na hindi natin napapansin, pero halata sa iba. Kadalasan, yung mga bagay na paulit-ulit nating ikinakagalit sa ibang tao, yun din pala ang ugaling meron tayo. Kaya minsan, yung taong kinaiinisan mo, reflection mo pala siya. And it hurts, right? Kasi akala mo, okay ka. Akala mo, ikaw yung mabuting tao sa story mo. Pero pag pinili mong maging brutally honest sa sarili mo, mapapansin mong may mga pagkakataong naging unfair ka rin. Nagmanipulate ka ng emosyon, nagsinungaling ka para hindi ka mapagalitan, o baka ginamit mo ang pagiging victim para makuha ang simpatya ng iba. Pero huwag kang matakot tanggapin yan. Hindi ibig sabihin na kung toxic ka, masama ka ng tao. Ibig sabihin lang, tao ka pa rin. At may kapasidad kang magbago. Sabi sa self-awareness theory ng psychology, kapag natutunan mong obserbahan ang sarili mong pattern, doon nagsisimula ang tunay na maturity. Kasi ang unang hakbang ng healing ay hindi paghingi ng sorry sa iba, kundi ang pag-amin sa sarili mong pagkukulang. Ang tunay na strength ay hindi yung panay ako ang tama, kundi yung marunong kang magsabi ng, oo, mali ako at gusto kong maguhin yun. Kapag natutunan mong harapin ang sarili mong toxicity, biglang lumalawak ang perspective mo. Mas nagiging patient ka sa iba. Mas naiintindihan mo kung bakit ganito umasta ang mga tao. At mas madali mong napapatawad, hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil alam mong lahat tayo may sugat na pinagmumulan. So next time na may conflict, huwag agad magturo. Huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, may parte ba ako rito na kailangan kong baguhin? Kasi minsan, hindi mo kailangan baguhin ang mundo para magkaroon ng peace. Minsan, kailangan mo lang ayusin ang sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na paglago. Number 9, hindi ka laging tama. At okay lang yon. Minsan, ang pinakamahirap aminin ay ito. Hindi ka laging tama. At alam mo ba na okay lang yon? Kasi sanay tayong isipin na kapag mali tayo, parang bumababa ang halaga natin. Parang nakakahiya. Parang talo. Pero ang totoo, being wrong doesn't make you less smart. It makes you more human. Sa psychology, may tinatawag na confirmation bias. Ito yung natural na ugali ng utak natin na hanapin lang yung impormasyon na pabor sa paniniwala natin. Halimbawa, may opinion ka tungkol sa isang tao. Kapag may narinig kang chismis na sumasang-ayon sa iniisip mo, agad mong pinaniniwalaan, i-defend mo pa sarili mo. Ayaw nating amining baka mali tayo. Pero ito ang irony. Habang mas pinipilit mong maging tama, mas hindi ka natututo. Kasi kapag sarado ka sa ideya ng pagkakamali, sarado ka rin sa posibilidad ng growth. May mga pagkakataon sa buhay na akala mo tama ka sa pinili mong landas. Akala mo siya na talaga. Akala mo yun na yung tamang desisyon. Pero pagdating ng panahon, masasabi mo, sayang, sana pala hindi ko ginawa. Pero tingnan mo ngayon, kung hindi ka nagkamali, hindi mo malalaman kung ano yung totoo para sa'yo. Doon mo marirealize ang pagkakamali ay guro, hindi parusa. At minsan, kailangan mong tanggapin na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka karunong, may mga bagay na hindi mo pa alam. And that's okay. Kasi ang katalinuhan, hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa kakayahan mong amining may marami ka pang hindi nalalaman. Kapag marunong kang makinig, kapag bukas ka sa ibang pananaw, mas lumalawak ang mundo mo.
mas nagiging kalmado ka rin. Kasi hindi mo na kailangan patunayan na tama ka sa lahat. Ang tunay na confident na tao, hindi yung palaging tama, kundi yung marunong umamin kapag mali. Yung kaya mong tumawa sa sarili mong pagkakamali at sabihin, okay lang, natuto naman ako. So next time na mapatunayang mali ka, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Dahil sa totoo lang, ang mga taong natutong tumanggap ng pagkakamali, sila yung mas mabilis umangat. Kasi bukas sila sa pagbabago. Kaya kung may pagkakataon na kailangan mong sabihin, oo, nagkamali ako, sabihin mo ng buong tapang. Kasi sa mundong puno ng mga taong gustong laging tama, ang marunong umamin, siya ang tunay na matalino. Number 10, walang shortcut sa emotional healing. Alam kong mahirap tanggapin yan. Kasi lahat tayo gusto ng mabilisang lunas. Gusto natin kapag nasaktan tayo, bukas okay na ulit. Kapag iniwan tayo, sana isang tulog lang, tapos na ang iyak. Kapag may nagkamali sa atin, gusto natin isang sorry lang. Isang sorry lang, gumagaan na agad ang loob. Pero hindi ganun ang totoo. Ang pagpapagaling ng emosyon ay parang sugat sa loob. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo araw-araw. At kahit gusto mong bilisan ang proseso, may mga bagay talagang kailangang maramdaman bago tuluyang mawala ang bigat. Psychology calls it non-linear healing. Ibig sabihin, hindi diretso ang daan. Minsan, akala mo okay ka na, tapos biglang may maririnig kang kanta, may maaalalang memorya, at babalik na naman lahat. You start to feel like you're back to zero. Pero ang totoo, hindi ka bumalik. Bumisita ka lang sa dati mong sugat para siguraduhin maghilom talaga. Minsan, may magtatanong sa'yo, hindi ka pa ba nakaka-move on? At gusto mong sumigaw ng, sinusubukan ko. Pero hindi kasi ito simpleng move on. Ang totoo, healing is not about forgetting. It's about remembering without the pain controlling you. Dati, kapag naaalala mo siya o yung nangyari, parang nabibiyak ang dibdib mo. Pero dumating din ang araw na maaalala mo pa rin, pero may ngiti na, hindi luha. That's healing. May mga gabi na iiyak ka kahit walang dahilan. May mga umaga na okay ka, tapos biglang lulubog ulit yung mood mo. At sa gitna ng lahat ng yan, kailangan mong ipaalala sa sarili mo. Healing doesn't mean being strong all the time. Minsan, ang pinakamatinding lakas ay yung marunong kang umiyak. Kasi sa bawat patak ng luha mo, unti-unting lumalabas yung sakit na matagal mong kinikimkim. Ayon sa mga psychologist, kapag pinipigilan mo ang sarili mong maramdaman ang sakit, mas lalo mo lang itong pinapatagal. Our brain stores and processes emotions like files. Kapag di mo binuksan, nakasave lang sila, pero laging nandun. At isang araw, sa gitna ng tahimik na gabi o habang naliligo ka, bubulaga na lang. Kaya mas mabuting harapin mo na ngayon, kahit paunti-unti. Walang deadline ang paghilom. Walang timer na magsasabing, tama na, dapat okay ka na. Ang healing ay hindi karera, kundi paglalakbay. At sa paglalakbay na yan, may araw na lalakad ka. May araw na titigil ka. At may araw na babalik ka muna para huminga. At okay lang, kasi bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay patungo pa rin sa liwanag. One day, mapapansin mo na lang, hindi mo na kailangang pilitin maging okay. Bigla na lang, magaan na ulit ang paghinga mo. Bigla na lang, kaya mo nang ngumiti ng totoo. At kapag dumating yung araw na yon, marirealize mo, hindi mo kailangang madaliin ang proseso. Kasi lahat ng sugat na hinilom ng panahon at pag-unawa, yan ang sugat na hindi na muling babalik. Sa huli, mapapaisip ka talaga, bakit nga ba karamihan sa mga pinakamahalagang leksyon sa buhay, natututunan natin ng late? Ang sagot, kasi may mga bagay na hindi kayang ituro ng libro, ng paaralan, o kahit ng mga magulang natin. May mga aral na kailangan mo munang masaktan, kailangan mong maligaw, o mapagod bago mo talaga maintindihan. At doon pumapasok ang tunay na essence ng growth. Ang psychology, sa totoo lang, hindi lang tungkol sa utak. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sarili, sa mga emosyon mo, sa mga dahilan kung bakit ka minsan takot magmahal ulit, o bakit hirap kang magtiwala. Kapag naintindihan mo ang sarili mo, nagiging malinaw na ang mga desisyon mo. Hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Hindi mo na rin kailangang magpanggap na okay, dahil alam mong ang healing ay hindi paligsahan. Life has a funny way of teaching us. Kapag bata ka, ang gusto mo ay madali. Pero habang tumatanda ka, nare-realize mong mas mahalaga pala ang kapayapaan, self-respect, at emotional stability. Dati,
Okay lang sa'yo na magpuyat kakaisip kung gusto ka pa ba niya. Pero ngayon, mas pipiliin mong matulog ng maayos at magising ng payapa. That's not coldness. That's growth. Lahat tayo may mga panahong gustong-gustong intindihin kung bakit nangyari yon. Bakit niya ako iniwan? Bakit ako nasaktan gayong binigay ko naman lahat? Bakit parang laging kulang kahit anong gawin ko? Pero ayon sa psychology, kapag patuloy mong hinahanap ang sagot sa nakaraan, hindi mo maririnig ang tinig ng kasalukuyan. At baka hindi mo rin mapansin na habang abala ka magtanong kung bakit ka nasaktan, unti-unti ka na palang gumagaling. Minsan, ang pinaka-mature na desisyon ay yung hindi mo na ipinipilit. Hindi mo na kailangang ipaglaban ang lahat ng gusto mo. Kasi kung para sa'yo, babalikan yan. Pero kung hindi, tinuruan ka lang noon kung paano bitawan ng may dangal. Sabi nga sa behavioral psychology, ang utak ay natututo sa pattern. At kung paulit-ulit mong pipiliin ang sarili mo, darating ang panahon na automatic na pipiliin mo na ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Hindi rin masama ang magbago. May mga taong mawawala dahil nag-evolve ka. At yan ay hindi mo kasalanan. People will say, iba ka na. Pero ang totoo, natuto ka lang. You've learned to set boundaries, to say no, to walk away from what drains your soul. At sa totoo lang, yan ang isa sa mga pinakamalalim na anyo ng self-love. Ang mga late lessons sa buhay, sila ang mga aral na hindi agad madaling tanggapin, pero sila rin ang nagbibigay sa iyo ng bagong version ng sarili mo. And when you reach that point, you realize, hindi mo kailangan ng perfect life. Ang kailangan mo lang ay totoong sarili. Dahil pag natutunan mong maging totoo, yung mga bagay na dati mong hinahabol, sila na mismo ang lalapit sa'yo. So, kung pakiramdam mo late ka na, tandaan mo, walang late sa taong patuloy na natututo. Life will keep teaching. Sometimes gently, sometimes painfully, pero laging may dahilan. At kung ngayon mo lang nare-realize ang mga bagay na to, huwag kang malungkot. That only means, handa ka nang lumago.